Ako si Esther, nakatira sa temporary housing, Aruma. Pumunta nga ako ng Manila para magtrabaho, pero pagdating ko naman dito, wala. Mag-iisip na naman kung pambaon ng mga anak mo, kung paano mo sila papakainin. Nga ngayon, papasok na siya, papunta na siya ng school. Minsan talaga, hindi ako napakain sa mga anak ko, di talaga ako napapasok. Hindi kami nakakapasok madalas. Kasi wala kami bagang, kung wala naman din ibinigay ng asawa, wala rin kinita. Pwesa lang kung may mga pagpag, kung may mga kain, kasi may mga tutong nga pinamibigay sa mga restaurant na pwede pa mapakinabangan. Yun, sinasangag namin. Lovely ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas. Isa po ako sa mga kabataan na nangangarap na makapagtapos ng pag-aaral para sa aming mga magulang. Ngunit kasabay po nito ang mga problema na kinaharap namin mga estudyante, lalo na po yung pagtaas ng matrikula at iba pang mga bayarin sa eskwelahan. Kami po ay nangangamba kung makakapagtapos man po ba kami ay makakahanap pa po kaya kami ng trabaho. Si Esther at si Lovely. Dalawa lamang sila sa milyong kababaihang Pilipino na nagsisikap mabuhay sa araw-araw. Dalawa lamang sila sa mukha ng tunay na kalagayan ng kababaihan at ng buong bansa. Rising Tiger ng Silangang Asya. Itong bansag sa Pilipinas ng isang opisyal ng World Bank. First, Aminado naman si Pangulong Aquino na malaki Philippines is no longer the sick man of East Asia. Looks to the Philippines and sees a trusted ally, a nation that shares our democratic. Dati po'y namamalimos tayo ng investments. Ngayon, sila ang dumadagsa. Naging totoo yun kung totoo yun, dapat wala kami dito sa squatter. Saka sana sa isang araw, 3 beses sana kami kumakain. Minsan wala pang kami kain. Sa isang araw, di pa kami nakakain. Makakain lang rin kami ng masasarap kung makakuha kami ng pagpag. May magpalabada, ganun lang ang ko minsan. Minsan wala rin kasi sila na lang rin ang lalaban. Hinayang sila sa pangbayan. Na lang sa mga kapitbahay kung sino-sino na lang papahugas ng mga plato. Kung hindi nila kaya, marami silang ginagawa. Tulungan mo ako ikaw lang muna maghugas ng plato, bibigyan kita ng 50. Siyempre, okay na rin sa akin para pambili na rin namin ng bigas. Isa din yun sa kahanap buhay ko pala, yung pagtitis-tis ng PA. Marumi yung gawa ko. May mga amoy, may mga uod. 3 sa 1 kilo. Nakadalawang banda ako, o 3, magtimbang siya ng 30 kilos o higit pa. Kailangan pabilisan ang kilos dito. Dati kasi dito po, marami magawa Pero siya lang minsan. Transportasyon, naming mga estudyante, mahalaga po sa amin yung LRT, yung tren, yung mga pasahe po. Di sana po, wala pong nagaganap na gano'n pagtaas sa mga transportasyon. Tapos po pangalawa, di sana po hindi rin po nagkakaroon ng pagtaas po sa mga matrikula. Katulad na lamang po ng energy fee na halos 800 pesos na mas mataas pa sa binabayaran po na tuition fee na 200 pesos o 300 pesos. Yun pong energy fee ay umaabot po ng 800 pesos. Apektado yung mga estudyante, lalo na po yung mahihirap nating estudyante. Nakikita naman po natin ito sa pang-araw-araw na rin po na buhay natin. Doon pa lang po sa hanap buhay ng mga magulang na hindi sapat yung binibigay na perang pangkain o pang-eskwelahan. Paano nga naman uunlad ang mga tulad ni na Esther at Lovely kung nakatanaw ang gobyerno sa kaundarang umaasa sa dayuhang puhunan na ang pang-akit sa kanila ay isang patakarang kontraktualisasyon at mababang pasahod? At dahil nga walang oportunidad sa bansa na makahanap ng disenteng trabaho at nakabubuhay na sahod, ang tanging solusyon na inuudyok naman ng gobyerno ay ang mga ibang bayan. Pangarap ko po talagang mag-abroad. Kasi po, nakikita ko po sa magulang ko. Kasi po, yung dalawa ko pong magulang, OFW.
Bali po, nakikita ko po na pag nasa Pilipinas sila talagang walang pera eh. Kailangan po talaga sa ibang bansa. Ang pangarap ko po syempre sa pamilya ko ay yung magandang buhay. Trabaho, may pagmamalaki din ng mga magulang ko. Yung mga anak kong dalawa sa probinsya, kaya lang natatakot naman rin ako dahil walang kasiguraduhan yung pagtira namin dito na baka bigla-biglain na lang kami magdimulis. Kasi di ba yung iba, binumba sila, inanuas lang kasi walang katiyakan yung ano nila dito eh. Kung ligtas sila, kahit nga sa dalawa kong anak, hindi ko alam kung ligtas sila dito. Kung kukunin ko rin, hindi makakatikim rin sila ng mga pag. At saka, baka hindi rin sila makakain ng sa isang araw ng bisis, mapapabayaan ko na lang rin. Nangangamba rin ako sa kalusugan ng mga anak ko dahil dito sa sitwasyon namin sa lugar at saka yung kinakain namin. Pero wala rin kami magawa kasi ganun nga, mahirap pala kami maayos na trabaho. Lanak na dito yung mga mayroong nire-rape, mga kabataan. Ganun na ang inaanuhan ko, pinakatakutan. Kasi lalo na kahit mga bata, inaabuso dito eh. Siyempre, tayong mga kababaihan, lalo na mga nanay, pangunahin talaga laging iniisip ay yung araw-araw na pagkain, kalusugan ng pamilya. Kaya siyempre, natural lang na una nilang iisipin ay paano maghanap buhay, paano madagdagan ng kita para makabili ng mga pangangailangan sa pang-araw-araw. At minsan natatali din talaga ang kababaihan sa ganitong gawain, no? Paghahanap buhay. At yung ganitong sitwasyon, masasabi din natin, minsan siguro sadyang nilikha din ito ng isang pamahalaan, isang gobyerno. Hindi nag-provide talaga ng serbisyo, no? Nagiging ganito yung kalakaran, na nagigipit yung mamamayan, natatali sa kahirapan. Nawawalan na rin ito ng pagkakataon syempre na marami sa mga kananayan natin nawawalan na rin ng oras na sumama sa mga organisasyon at samahan para sama-samang tugunan yung iba pang mga pangailangan pambahay, panlipunan, dahil nga tali sa gawain. Sa ganyang kondisyon, kahit anumang pagmamalaki na umunlad ang kalagayan ng kababaihan sa bansa, nananatili ang katanungang saan makikita ang pag-unlad na ito. Kaya nga, susi yung usapin ng pag-oorganisa. No? Ang mga kababaihan kapag nagsama-sama, nagbuklod-buklod, yan yung napoprovide din ng support system din sa mga kababaihan. Nagkakatulungan yan, hindi lang sa usaping pampamilya, nakikita na rin nila kailangan bumuo ng organisasyon para mamulat, no, para tugunan yung mga problema bilang babae, yung hindi bilang mga mamayang Pilipino, dahil ugnay-ugnay naman talaga yan. Yung kahirapan ng mga kababaihan bilang nanay ay refleksyon lamang ng kahirapan ng buong mamamayang Pilipino, dahil nga hindi naglilingkod ang pamahalaan, hindi binibigay ng pamahalaan yung mga batay pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Kung tatanungin ako, kung may pag-asa ba itong kalagayan natin na matutulungan tayo ng gobyerno, sa tingin ko, hindi na yan nakakatulong yung gobyerno eh. Kahit naman sino siguro tatanungin, hindi naman siguro nakaramdam ng kagaya sa akin, di ko naman naramdaman talaga na umunlad. Kasi kung umunlad talaga yung dapat mayroong maayos na trabaho yung asawa ko. At sana maayos din yung pag-aaral ng anak ko. At saka ako rin, sana may trabaho rin ako para matustusan ko yung pangangailangan ng mga anak ko. Kasi maliit pa lang yung mga anak ko. Sabi niya, bakit ka sumasama sa rally? Sabi ko, di ba, kasi ang sigaw naman doon kasi nakikinig lang man ako sa mga sigaw ng mga nanay ko. Hospital man yun, nasa kapabahay na wag i-demolish, tapos yung hospital punduhan. Minsan din, mayroon din mga nanay nga nagtatanong, anong mapapala ko sa rally? Saka may bayad ba daw sa rally? Sabi ko wala. Prinsipyo po ang pinaglalaban ko kasi naiintindihan ko, nakaranas ako ng hirap at saka alam ko kung ano ang ginagawa ko, kung ano ang pinaglalaban ko. Parang gusto ko rin talaga makamit yung
na tunay talaga na pinaglilingkuran ka. Kaya po ako napasali sa GY dahil po sa mga nababalitaan ko, siyempre sa social media po, na lumalala na po yung karahasan sa mga kababaihan, tsaka po sa mga kabataan. Kung noon po, wala po akong pakialam, kung noon po nababalitaan ko lang, pero po ngayon kung nasa GY ako, meron po pala akong magagawa. Kung sa pamilya po namin ngayon, opo, nakakakain nga kami ng higit pa sa 3 beses sa isang araw. Hindi po ibig sabihin nun na ako po wala na akong pakialam dun sa mga kababayan natin na halos hindi na po nakakakain sa isang araw. Makiisa ako kasi po sa pagkikilos natin at sa pakikiisa natin po lahat. Kahit po paano mabawasan o sana mabawasan na po yung mga karasang nangyayari sa mga kababayan. Paglaban